Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Miyerkules tayo ngayon, 15 na ng Mayo 2024, Swell Day. Kaya pala ang daming nakangiti. Sa ulo ng ating mga balita, 35 lugar sa bansa nakaranas pa rin ng danger level ng heat index kahit na may nararanasan na tayong mga pag-ulan. Mga ahensya ng gobyerno pinulong naman para paghandaan ang pagpasok ng La Nina. Higit 4 na milyong higit 4 na milyong katao na apektuhan ng El Nino. Panukalang amyenda sa rice tariffication law pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kongreso. Kongresista humirit sa Senado na tapusin ang investigasyon sa Pinay Leaks. Laguna Governor, 37 pang ibang opisyal ng LGU na numpa bilang mga bagong miyembro ng Lakas CMD. 791 million pesos na laga ng puslit na sigarilyo naharang naman ng Bureau of Customs. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, naranasan pa rin ang mga panganib na heat index sa 35 lugar sa bansa kahapon ayon sa Pag-asa. Ang pinakamataas na heat index ay naitala sa Dagupan City, Pangasinan. Umabot ng 49 degrees Celsius, kasunod ng Apari, Cagayan at Roa City sa Capiz na merong 47 degrees Celsius. Ang damang init naman na 46 degrees Celsius ay naranasan din sa Bacnotan, La Union, Bira, Catanduanes. 45 degrees Celsius naman sa Naiya, Pasay City, Alabat, Quezon, Butuan City sa Agusan del Sur. At least pababa na. Umabot naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Mariano Marcos State University Station. Yan po ay nasa Batac, Ilocos Norte, Iba, Zambales, Changi Point, Ambulong, Tanawan, Batangas, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. 43 degrees Celsius naman ang heat index na naramdaman sa Tuguegarao City, Cagayan, Coron, Palawan, Puerto Princesa City, Central Bicol State University of Agriculture Station sa Pili, Camarines Sur, Iloilo City, Maasin, Southern Leyte at Dipolog, Zamboanga del Norte. Nakapagtala pa rin ang heat index ng 42 degrees Celsius ang Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Baler, Aurora, QB Point sa Subic Bay, ang Calapan, Oriental Mindoro, San Jose Occidental Mindoro, Daet, Camarines Norte, Legazpi City sa Albay, Masbate City, Mambusao, Capiz, Catbalogan, Samar, Giwan, Eastern Samar at Davao City. Ang pinakamataas na heat index na naitala ng Pag-asa ngayong taon ay sa Iba, Zambales pa rin na umabot ng 53 degrees Celsius noong April 28. Magandang umaga, Pilipinas! Ang mga nararanasang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa nito mga nakalipas na araw ay sinasabing precursory signs na malapit ang panahon ng tag-ulan. Pero sabi po ni Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, patuloy pa rin binabantayan ng mga opisyal ng Pag-asa ang transition ng bansa mula dry season patungong wet season o tag-ulan. Tiwala si Solis na naabot na ang pinakamainit at pinakamatinding temperatura para sa buwan ng tagtuyot at mainit na panahon. Sinabi pa ni Solis, hindi dapat na maging kampante naman ng publiko dahil meron pa ring 50% ang posibilidad na magtala ang bansa ng mas mataas na temperatura hanggang sa katapusan ng unang 2 linggo nitong Mayo. Nakaranas naman ang pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ito na po ay dahil sa 2 weather system. Ayon sa Pag-asa, ang shear line ang magdadala ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Northern Luzon, habang easterlies naman ang makakapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Bunsod nito, asahan ang kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Car at maging sa Aurora. Posible ring umiral ang thunderstorm sa ilang bahagi ng Metro Manila, gayon din
Lumabas sa projection ng State Weather Bureau na magiging maalinsangan ang panahon sa 39 na mga lugar na inaasahang makararanas ng dangerous heat index kahit na meron ng mga pag-ulan. Meron ngang namatay na 2 sundalo itinamaan ng kidlat. Tabayanan niyo mga detalye ha. Pinulong naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez nitong Martes sa mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapaghandaan ang banta ng pagbaha bunsod ng nagbabadyang La Nina upang maiwasan na merong masawi at mapinsalang mga ari-arian. Matapos ang pagpupulong, sinabi ni Speaker Romualdez, susuportahan ng Kamara de Representantes ang mahakbang na gagawin ng mga ahensya upang mapaghandaan ang La Nina. Ipinatawag ni Speaker Romualdez sa mga ahensya kasunod ng sinabi naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na gumawa ng mahakbang upang mapangalagaan ang mga komunidad at mapanatiling ligtas ang mga residente sa pagtama ng baha. Dumalo sa pagpupulong sina Public Works Secretary Manuel Bunoan, Science and Technology Secretary Renato Celudum, Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga at Metro Manila Development Authority General Manager Procopio Lipana. Dumalo rin si DILG Undersecretary Lord Villanueva. Binigyan din ni Speaker Romualdez ang kahalagahan na mapaghandaan ng La Nina matapos nga sabihin ni Secretary Solidum na maaaring kapusina sa oras para mapaghandaan ang pagpasok ng mga bagyo ngayong papatapos ng El Nino. Umapila naman si Speaker sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at panatilihin ding malinis ang ating mga daluyan ng tubig. Pumalo na sa 4.2 million katao naman ang naapektuhan ng El Nino sa bansa. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, katumbas ito ng 1.3 million ng mga pamilya na penerwisyo ng patuloy na pag-iral ng tagtuyot. Mula ito sa Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Bicol Region at Calabarzon. Gayon din naapektuhan ang Zamboanga Peninsula, Soxargen, Cordillera Administrative Region, Davao Region, Ilocos Region, Northern Mindanao, gayon din ang BARM. Nakapamahagi na ang DSWD ng 244.3 million pesos ng humanitarian assistance sa mga naapektuhan ng El Nino phenomenon. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Alamin muna natin ang latest mula sa Las Piñas Public Market. Naroon si Noche Kaka sa RS27. Noche, good morning. Ngayong buntag, Kuyang Angel, ngayong Wednesday morning, dito sa Las Piñas City Public Market, ang presyo ng bangus, Kuyang Angel, nasa 240 ang kilo. Ang tilapia 150 habang ang galunggong 240 ang kilo. Wala ring na pagalaw sa presyo naman ng alumaan, nakapako pa rin sa 340 ang kilo. Ang kasim, Kuyang Angel, sa karne ng baboy, 330 ang kilo. Yung liempo, 380 ang manok, 200. Habang yung baka, yung laman, 480 ang kilo. Puntahan naman natin yung presyo ng mga gulay katulad ng cauliflower, nasa 180 ang kilo. Yung broccoli, 350 ang chicharo, 480 ang okra, 20 pesos ang upo, 55 patola, 90 habang ang celery, 180 ang kilo. Habang yung kamatis nasa 70 pa rin ang kilo. Yung sibuyas sa pula, Kuyang Angel, 105 ang kilo. Ang bawang, 170 habang ang luya, tumaas pa rin, nasa 200 pa rin ang kilo. Isama na rin natin yung carrot, 105 ang talong, 105 habang yung ampalaya, 100 ang kilo. Isama na rin yung labanos, 150 ang kilo. Yung kalabasa naman, 60, sayote, 85 habang ang repolyo, 90 pesos ang kilo. Kaya na presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayon na dito sa Las Piñas City Public Market. Mula ka na lang sa Pilipinas sa DCRH, ako sinagtikakasul-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Noche.
Magandang umaga, Pilipinas! At mga misis, amoy araw ba si Bonso pagkagaling ho ng eskwela, ha? Tsaka mabuti ngayon, medyo nakakatipid na ho yung mga nanay natin. Malapit ang bakasyon ng mga chikiting. Amoy araw nga po si Bonso pag-uwi galing ho ng eskwela o galing ng lakwatsa, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At congratulations, ha? Abangan nyo mamaya, may announcement po si Mabel Aribe, ang ating tunog master. Mukhang may nakadali na doon sa 15,000 pesos natin na premyo sa text line. Wala daw tumama sa online Kaya congratulations kung sino man po itong winner na ito ng ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Umapila naman ang Department of Agriculture sa Court of Appeals kaugnay ng naging desisyon laban sa commercial propagation ng BT eggplant at golden rice. Naghain na si Undersecretary Anses Perez ng motion for reconsideration sa pagpapahinto ng appellate court sa pagtatanim ng dalawang genetically modified crops. Ayon kay Perez, plano rin ng DA na bitbitin ang petisyon hanggang Korte Suprema kung ibabasura ang motion nila sa CA. Tiniyak din ng Undersecretary na aamyandahan nila ang regulatory system sa genetically modified organisms upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Sa pagdinig ng Senado, sinabi naman ni Senator Amy Marcos na setback ang CA ruling na nakakaapekto sa agriculture sector, lalo ngayong target nilang palakasin pa ang food production. Kaya pakiusap po natin sa mga mambabatas, mga maestrado, ha? Magandang umaga po sa mga maestrado ng Court of Appeals. Sana ho balansehin din ho natin yung impact po ng inyong mga nagiging desisyon dito po sa food security ng bansa. Nangako naman si Interior and Local Government Secretary Menhor Abalos na tutulong ang Pilipinas na magdala ng international peace and order kapag na-elect sa isang non-permanent seat ng United Nations Security Council. Ito ang pinahayag ni Abalos na sharing head ng Philippine Delegation sa pagbubukas ng 33rd session ng United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sa Vienna, Austria. Nangako din si Abalos na gagawin ng Pilipinas ang tungkulin nito sa pakikipaglaban sa terorismo at transnational crimes sa pamamagitan ng international cooperation. Tinukoy ni Abalos ang tagumpay ng kasalukuyang administrasyon sa pagsugpo sa illegal drugs ng may napakaliit na kaso naman ng karahasan. Ibinida rin ng kalihim ang binagong sistema ng criminal justice system sa Pilipinas habang nagpapakita ng inisyatibo ang bansa na ayusin ang justice system at crime prevention strategies. Ang helicopter daw po ni Pastor Kibuloy nakitang lumilipad naman sa area ng Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. Ay buntag ni Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, kinumpirma mismo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao Region na lumilipad ang helicopter ni Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa ahensya, huling nakita ang RPC 8488 Black Helicopter ni Kibuloy noong Mayo 4 sa loob ng isang oras sa area ng Davao City. Napag-alaman na mula sa Apollo Air Hangar sa loob ng KOJC compound na katabi lang ng Davao International Airport, lumipad ito patungong Malungon, Sarangani, Davao Occidental, pasado alas 10 ng umaga at bumalik kaagad ng pasado alas 11 ng tanghali. Sinabi ng CAAP na pinahihintulutan ng batas na lumipad sa kalawakan ang helikopter ni Kibuloy dahil walang legal na pulisiya para ipagbawal ang kanyang operasyon kahit na marami nakaserve na warrant of arrest laban sa kanya dahil sa human trafficking. Gayunpaman, hindi siya papayagang lumipad palabas ng bansa dahil sa pag-hold sa validity ng passport at nalagay sa watchlist ng Bureau of Immigration, lalo na't isang puganti na si Kibuloy. Mula sa Action Radio Davao, Jun Suter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
16 na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. Patay ang 2 sundalo habang sugatan ng 4 na iba pa ng tamaan sila ng kidlat sa Lubuagan, Kalinga. Kinilalang mga nasawi na sina Corporal Andrew Mentorubio at Private First Class Inmongog Arochay. Batay sa report ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, nagsasagawa ng security operations sa mga sundalo ng 54th Infantry Battalion sa boundary ng Western Uma, Lubuagan at Balatok, Pasil nang abutan sila ng ulan. Natsyempohan naman na biglang kumidlat. Hindi inaasahan na tumama ito sa kanila dahilan upang mapuruhan ng 2 habang ginagamot naman ng 4 na iba pa sa ospital. Kaya ngayon uuso ho ang kidlat ha. Mag-iingat po tayo. Ikalawang atin ito civilian mission sa West Philippine Sea maglalayag na ngayong umaga. Kasama dyan si Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Magandang umaga po yung Angel. Ilang oras na lamang mula ngayon ay maglalayag na nga itong 5 bangkang sibilyan at hindi bababa sa 100 bangkang pangisda sa ikalawang misyon ng ating ito coalition dito sa West Philippine Sea. Target itong civilian convoy ang maabot ng Baho de Masinloc, kilala rin bilang Scarborough Shoal, na isang common fishing ground sa pagitan ng Pilipinas, China at Vietnam. Pero kamakailan nga lamang ay halos bakura na ng ating kapitbahay na bansa doon sa Bukana, pati na rin doon sa salaysay ng mga mangingisda. Sa send-off program sa Botolan kagabi, nagkaroon ng misa kung saan inalay ng Catholic community sa Stella Maris o Star of the Sea ang gagawing misyon ngayong araw. Paliwanag ni Father Robert Reyes, nakasama rin sa convoy, proteksyon ng grupo ang imahe ng Birheng Maria sa gitna ng hindi kasiguruhan sa karagatan, lalo pat may napapaulat ng largest blockade ng Chinese Maritime Militia na mukhang ipoposte na o kung hindi man ipinoste na kahapon ng China. Binasbasan din sa nasabing programa kagabi ang mga mangisdang sasabak sa convoy. Mula sa bayan ng Botolan, Kuyang Angel, tumulak sa Masinloc itong higit 50 volunteers, higit 50 media representatives at observers mula sa ilang bansa. Dito, sa bayan ng BZH News, ang isang daang mangisda sa pag-arangkada ng regata, malayong magbigay ng essential supplies sa mga mangisda sa karagatan at mag-iwan na rin ng symbolic markers o boya para igiit sa China na atin ang West Philippine Sea, Kuyang Angel. Ingat pa. Mula rito sa lalawigan ng Zambales. Yes, Kuya Angel. Ingat. Okay naman, magandang lagyan ng panahon. So far, so good, Kuya Angel. At kung sa Metro Manila ay nararamdaman na yung mga pagulan, dito maliwanag ang kalangitan simula kahapon sa ating pagdating. At hopefully sa mga susunod na araw, sa kasagsagan ng misyon ng atin ito, ay walang mangyaring toward incident. As far as doon sa pagharang ng China, sinasabi nga ng independent analyst si Ray Powell, at siyempre, doon na rin sa kalagayan ng panahon, Kuya. Basta huwag aalisin yung bes, ha? Laging magsusuot ng bes, Edniel. Ingat! Apo. At yun na nga, at lahat kami, mayroon dito. So, best at iba pang mga protective equipment. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat si Edniel Parosa. Kasama po dito sa regata, ikalawang civilian mission, patungo po ng West Philippine Sea. Okay mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today ha. Total hapon pa naman ho ang mga pag-ulan. Kunot noo ka kapag makapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. At mapahirapan ang self sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test at chocolate, made in 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port ang nasa 791 million pesos na halaga ng sigarilyo na tinangkang ipuslit sa bansa. Halos 800 milyong pisong halaga ng sigarilyo ay galing ng Singapore. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, ang pagkakasabat sa smuggled cigarettes ay bilang tugon sa direktiba ng Pangulong BBM na paigtingin pa ang paglaban sa smuggling ng tabako at iba pang mga kontrabando. Sinabi ni Rubio na ang kargamento ay nakakonsign sa Burian Jung Consumer Goods Trading. Nakalagay ito sa 3 container na naglalaman ng iba't ibang brand ng sigarilyo tulad ng Golden, Bind, Double Happiness at HNP1.
na may Heatstick brand na CEO at like premium blueberry. Ayos ha. Tinuri naman ng Customs Commissioner ang lahat ng kanyang mga tauhan na mabilis na umaksyon matapos na makatanggap ng impormasyon hinggil sa shipment na nag-smuggled na sigarilyo mula pa Singapore. Samantala, mga ahensya ng gobyerno nagkasa ng tulong sa Kamara sa pagtugon sa problema ng baha na inaasahan sa pananalasa naman ng La Nina. Detalye na balita mula kay Manang Milky Riconan, Ariswald Manang Milky. Dapat magtulong-tulong ang mga ahensya ng gobyerno para maiwasan ang malawak na pinsala ng baha sa sandaling manalasa na ang La Nina. Sa pulong ng iba't ibang government agencies, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang suporta ng Kamara para sa preparasyon sa pananalasa ng La Nina, partikular ang pagpopondo sa mga kaukulang programa. Ibinatawag ni Romualdez ang meeting kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magpatupad na ng preventive measures ang mga ahensya ng gobyerno para mabawasan ang casualty at matiyak ang kaligtasan laban sa baha. Kasabay nito, umaapela rin si Romualdez sa mamamayan na sumunod sa mga protocol sa paglilinis sa tamang pagtatapon ng basura para maiwasan ang mga pagbaha. Hinimok din ng House Speaker ang mga local government units na gawin ng kanilang bahagi sa pagpapatupad ng anti-flood measures, kabilang na dito ang mahigpit na pagsunod sa tamang pagtatapon ng basura. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Riconan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, bawal ang direktang mamahagi ng cash aid ang mga politiko. Lalong-lalo na yung mga ayuda na manggagaling po sa Kapos ang Kita program ng Department of Social Welfare and Development. Ito naman ang nininaw ni Secretary Gatchalian sa DZRH kasunod ng inihayag na paglagda at paglathala ng implementing rules and regulation para sa AKAP program nitong huling bahagi ng Abril. Sinabi ni Secretary Rex Gatchalian, tanging ang kanilang disbursing officer ang maaaring mag-distribute ng pera sa mga benepisyaryo. Sa kabila nito, sinabi naman ng kalihim na humihingi pa rin siya ng tulong sa mga politiko para sa manpower at saka logistics. Actually, hindi, yun ang bawal. Hindi pwede sila namimigay. Meron lang talaga pagkakataon na mga humihiram kami ng venue, let's say, ng isang local official. Dahil wala kaming venue. Sumandal tayo, kasi kukunti din naman ang aming tao, no? Halimbawa, meron kaming pinuntahan na locality, humiram kami ng court ng local government unit. Pinahihiram rin nila kami ng tao. Minsan, sumisilip ang local official para siguraduhin lang na maayos at maayos ang crowd at walang gulo. Pero hindi pwede yung namimigay, yung inaabot. Hindi talaga pwede sa protocol namin yun dahil yung pera, hawak yun ng aming special disbursing officers. Hindi dapat umaalis sa kamay niya yun dahil siya ang accountable yun. At siyempre, iwasan rin natin yung perception niya na tulad ng sinabi mo na akalain ng tao sa kanila galing ang pera. At sinabi ko kanina na partners, hindi namin maiiwasan na sumandal tayo sa logistics ng mga local government officials o mga partners natin. Pero sana naman, Secretary, wag nang lagyan ng pangalan o pagmumukha ng mga politiko. Yung pong mga package, Samantala, posibleng simulan na din niya ngayong buwan ang application para sa programa. Pero paglilinaw ni Gatchalian, patuloy pa nilang inaayos ang programa para kaya't inaabisuhan nito ang publiko na wag munang pumunta sa DSWD. Ayun. Pero Jerry Anthony, gusto ko lang linawin na wala pa tayong na-disperse. Ayun. Ulitin ko ulit yun. Na-publish man yung guidelines, makailan like before Holy Week, siyempre pinupulido pa natin yung rollout para hindi magkagulo. Natin maayos na maayos. So sa mga nakikinig kaagad sa programa nyo, hindi po ibig sabihin na tutumog tayo sa any DSWD office. Huwag muna tayo magpunta. Wala hong pangamba na kailangan agad-agad ngayon gawin dahil pinupulido pa namin yung rollout nitong programa na to. Ayaw kasi natin yung mangyari na may misinformation at biglang dumubog sa opisina namin. Magandang umaga, Pilipinas! Dahil namigat kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Abra at magandang umaga din po sa mga taga Dusseldorf, Germany na mga Pilipino. At syempre, kumustahin na rin ho natin ang mga kababayan natin dyan sa Hayward, California, USA. Eban lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga din sa mga taga Pambuhan, Northern Samar. Samantala,
Para sa mga may lakad, huwag kalimutan 2 formulation ng family alcohol na pwede nating baunin proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin. No problem, hindi po manunuyuan yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hoy, si Claudine Barreto hindi naniniwalang papasukin ng kanyang ate Gretchen ang politika. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Nagulat si Claudine Barreto sa napabalitang papasukin ni Gretchen Barreto ang politika. May kumalat na chismis na sa elections 2025 ay balak daw ni Gretchen na tumakbong congresswoman sa Maynila. Hindi lang nilinaw kung saang distrito ito dahil sa pagkakalam namin ay nasa Forbes Park naman ito nakatira. Pero ang sabi ni Claudine, sa tingin daw niya ay hindi ito papasukin ng kanyang ate Gretchen. Alam daw niyang wala itong hilig sa politika. Ang gusto na naman daw nito ay makatulong sa mga nangailangan, pero para tumakbo sa eleksyon ay mukhang wala raw ito sa kanyang plano. Pero kung sakaling totoo man ito, ay nandyan naman daw si Claudine para sumuporta sa kanyang ate. Si Claudine ay tumakbong konsehal sa Olongapo noong nakaraang eleksyon pero hindi ito pinalad. Ang sabi ng aktres, tama na raw yon at hindi na raw siya papasok muli sa politika. Tanggap na raw niyang hindi para sa kanya ang public service. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Usapang politiko ha. Politika ha. Nalamangan ni dating US President Donald Trump ang incumbent president na si Joe Biden sa 5 critical na estado para sa presidential elections ng Amerika. Sa surveys ng New York Times, China College at Philadelphia Inquirer, nangunguna daw si Trump sa Michigan, Arizona, Nevada, Georgia at Pennsylvania. Habang nangunguna naman si Biden sa battleground state nilang Wisconsin. Patatandang nanalo si Biden sa 6 na nabanggit na estado noong 2020 at maselyuhan niya ang re-election ng makakuha ng suporta ng Michigan, Pennsylvania at Wisconsin. Lumitaw naman sa survey na nakaapekto sa kumpiyansa ng mga merkado kay Biden ang mataas na cost of living. Estado ng ekonomiya. Pag pumunta ho kayo ng Amerika ngayon, makikita ho ninyo, lalong-lalo na sa California, ang daming homeless. Gayon din ang Israel-Hamas war at ang patuloy na problema nila sa immigration. Sumipa na sa 3.2 trillion pesos ang naibigay na loan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa sektor ng agrikultura nitong June ng 2023. Lubos na mas mataas ito sa 848 million pesos lamang sa kaparehong period noong nakalipas na taon o noong 2022. Bunsod nito, sa ulat po ng Philippine Financial System, gumanda ang level of compliance ng Bangko Sentral sa Mandatory Agriculture, Fisheries and Rural Development Financing. Umakyat din sa 37.7% ang kabuang loan ng bangko na inilaan para sa Agriculture and Fisheries Financing mula June 2023 alinsunod sa Agra Credit. At para makita din ho natin kung talagang may improvement po ang sektor ng ating agrikultura, picturean nyo. Muli nananawagan po ang PAGCOR sa lahat ng mga photography enthusiasts natin. Ito kayo ho baguhan, kayo po ay hindi profesional. Ito na yung pagkakataon para ipakita natin ang kagalingan ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda, di ba pang nasa sektor ng agrikultura. Ipadala po natin yan sa PAGCOR Photo Contest 2024. Ayon po kay Chairman Altenco, ang temang Harvest Time ay naglalayong ipakita talaga ang kagalingan ng mga magsasakang Pilipino, ang kanilang pagsusumikap, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para matugunan ang food security ng bansa. Sabi din ho ni Chairman Tenco, tinaasan nila ang premyo. Ang total price ngayon ay 2.23 million pesos na dahil may bagong drone category. O yung pong mga larawang kuha ng drone camera na 8 din po ang mananalo, tatanggap ng tig 50,000 pesos.
Pero tuloy pa rin yung digital category o mga larawang kuha po gamit ang inyong mga mobile devices. At 8 din po ang mananalo dyan na tatanggap ng tig 50,000 pesos. Doon sa conventional category, mas malaki. 100,000 pesos po ang matatanggap ng 8 mananalo. Tigwa 100,000 sila mananalo sa naturang kategorya. Ang mga entries ay pwede na nang ipadala hanggang July 31, 2024 sa www.pagcor.ph/photocon 2024. Umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Number 1. Ng Kamara de Representantes ang kabiguan ng Bureau of Internal Revenue na maabot ang target revenue collection. Idiniin ni Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan na maabot ang goal na makokolekt ang buwis upang magkaroon ng pondo ng gobyerno na magagamit sa mga proyekto at mga programa nito. Ayon sa House Speaker, naitala ang 17% na paglago ng total collection ng BIR noong isang taon o kabuang 2.51 trillion pesos. Magdadala niya ito ng 2.94 trillion pesos na collection ng ahensya ngayong taon, mababa sa 3.05 trillion peso target na itinakda ng economic managers para sa 2024. Sinabi pa ng House Speaker na malaking bahagi ng pagunlad ng ekonomiya ng bansa ay nakasalalay sa gagawing paggastos ng gobyerno. Kung mabilis o manong makakakolekta ang BIR, mabilis ding mapopondohan ang mga programa at proyekto ng pamahalaan. Umaasa naman si Speaker Romualdez na tataas ang makokolektang buwis ng BIR sa ikalawang kwarta ng taon lalo't lumago lamang ng 1.7% ang final expenditure ng gobyerno sa unang quarter. Ayan, mukhang nakahalata na rin yata si Speaker Romualdez na hindi nakakakota ang BIR, ano ha? Hindi kumusta naman ho yung ating mga taga-BIR. Alam ba ninyong walang natutuwa doon sa bagong revenue regulation ninyo na may kinalaman ho doon sa pagpapalit ng ano tawag dito? Mantakay ho ninyo kung ikaw ay nagpagawa ng 10,000 resibo, piraso ng resibo. Dahil ho doon sa naging deklarasyon nila na hindi na po lalagyan ng ano tawag dito, validity yung authority to print, yung ATP. Ang dami ho nagpa-imprenta ng resibo. hanggang December 31 na lang daw ho yan. After that, wala nang silbi. Kung kayo gumastos ng malaki, bala kayo sa buhay nyo. Ito pang malungkot. Yung bawat para magamit pa rin hanggang katapusan ng taon, yung bawat resibo, kinakailangan daw pong palitan yung word na official receipt. Dapat daw service invoice. At hindi pwedeng written kinakailangan stampad. Kita ho ninyo. Yan ho ang tinatawag na ease of paying taxes. Pahirap sa taong bayan. Ang galing talaga ng BIR, Ay, teka nga pala, kumusta na nga pala yung hinuling taga Ayan, yung taga BIR na hinuli daw po. Pinuntahan pa ni Commissioner Lumagi yan Balita ako nakalabas na rin, Bakit kaya? Kala ko ba ito nahuli in flagrante delicto? Bakit parang nakabalik na ho yata ng trabaho? Ayos Ano yun? Press release? Maganda umaga, Pilipinas! Pinuri naman ni Speaker Martin Romualdez ang pag-usad ng panukalang mag-aamyenda sa Rice Tarification Law na naglalayong tiyakin ang sapat na supply ng bigas sa bansa at abot kayang presyo nito. Sa sesyon ng plenaryo nitong Martes, sinoprobahan ng kapulungan ng Kongreso ang House Bill 10381 with amendments sa pamamagitan ng voice voting. Bago ito, sumalang muna ang panukala sa period of amendments. Ang second reading ay mas maaga kaysa sa unang target na ngayong Miyerkules. Sa ilalim ng panukala, palalakasin ang National Food Authority at bibigyan ito ng kakayahan na mag-angkat ng bigas sa mga emergency situation upang matiyak na sapat ang supply at syempre mapahupa din ang presyo ng bigas na nagpapasipa po sa inflation. Itinulak din ng naturang panukala na itaas ang pondo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP
sa 15 billion pesos at magsisilbing pantulong sa mga lokal na magsasaka. Inalampag naman ng mga lider ng Kamara ang mga senador upang agad na aprubahan din ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law na naglalayong tulungan ng mga lokal na magsasaka na mapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ayon kay Assistant Majority Leader at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Mica Swansing, umapilas siya sa mga kaibigan nito sa Senado na bilisan ang pagpapatibay ng panukala na itinuturing nilang very urgent at important measure. Ipinaliwanag ni Swansing na dalawang layunin ng panukala. Una ay mabigyan natin ng akses ang pinakamahihirap na pamilyang Pilipino sa mas murang bigas at ang pangalawa ay matulungan naman ang ating mga magsasaka na mapababa ang kanilang cost of production. Wanted person naman sa Dagupan City na naharap sa kasong illegal drugs na aresto sa Urdaneta City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Alas 2:25 ng hapon, naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Dagupan City PNP at Urdaneta City Police ang wanted person na si Art Siapo, 24 anyos, may live-in partner, walang trabaho at residente ng Sitio Aling, Barangay Pantal, Dagupan City. Sa ulat ni Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Brendon Palisok, ang pagkadakip sa suspek kay sabisa ng arrest warrant ang pinalabas ng presiding judge ng RTC First Judicial Region Branch 42 Dagupan City na may petsang March 11, 2024 sa kaso ng paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 na may piyansang 200,000 pesos at paglabag sa Section 12 na Article 2 ng Republic Act 9165 na may piyansa naman na 40,000 pesos. Sa ngayon nasa kustodiya pa ng Dagupan Police Station ang suspect dahil sa kabiguang makapaglagak ng nabanggit na halaga para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo, Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 41 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, sa mga nanay dyan, sana ho narigaluhan ho kayo ng Mother's Day ng Tangerine Chocolate ng inyong mga mahal sa buhay. Ha? Ang Tangerine Chocolate Pro, sabi po ng nanay ng lalawigan ng Quezon, ay produkto ng mga magnaniyog. Mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot dinala po dyan sa Quezon para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, hindi na lamang sila umaasa sa kopra at iba pa mga produkto galing po sa nyug, kundi nagpo-produce na rin sila ng dekalidad na cacao beans para maiproseso upang maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Kaya kayong mga suki natin dyan sa abroad, sa Hong Kong, sa halip na imported na tsokolate, kapag umuwi kayo, subukan ho ninyo ang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Mag-text lang po kayo dyan, o dili kaya i-check ho ninyo yung mga available na variants sa tangerinechocolate.ph. Mahigit 10 variants po meron ang tangerine chocolate na ang mga material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Suportando naman ni Senator Bongo ang pagsasagawa ng investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng PIDEA Lixa na bahagi ng paglaban kontra iligal na droga. Sa pagdinig ng komite, giniit ni Go ang kahalagahan na mag-focus sa mas malalaking problema sa illegal drugs kaysa sa politika. Ayon kay Senator Go, suportado niya si Senator Bato sa layunin nitong ilayo ang investigasyon mula sa politika. Ginit pa ng Senador, ang panukalang layunin dito o ang pangunahing layunin dito ay kapakanan at kaayusan ng publiko at ang pinag-uusapan dito ay illegal drugs na siyang mas importante na marisolba sa lalong madaling panahon. Ipinatitigil naman ang isang mababatas ang investigasyon sa PIDEA Lixa kung wala ng bagong testigong haharap pa sa pagdinig. Sabi ni House Assistant Majority Leader Jill Bungalon, kulang ang mga ebidensyang inilatag at questionable rin ang mga testimonya. Ayon kay Bungalon, dapat na imbitahan na lamang sina Arturo Las Cañas at Eduardo Asierto dahil naging bahagi sila sa mga naunang investigasyon kaugnay ng drug campaign.
Si Las Cañas ang confessed na miyembro ng Davao Death Squad. Si Asierto naman ay veteranong anti-drug operative. May co-plan, may legitimate operations, and therefore, for the purposes of having a fair discussion about drug-related cases, let's call these guys, Asierto and Las Cañas, and we'll see kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo and kung ano talaga ang totoong o kaya ang realidad patungkol sa war on drugs dito po sa ating bansa. And let these guys tell the whole world na kung anong kinalaman nila or ano ang nalalaman nila patungkol sa droga at mga naging biktima. Mga pulis, inireklamo naman ang police brutality sa Tabango, Leyte. Idinipensa ni General Pawid. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Idinipinsa ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Raldo Pawid ang mga kapulisan na inireklamo ng police brutality sa bayan ng Tabango, Leyte. Ito ang sinabi ni General Pawid sa isang panayam. May mga armas ang mga suspect. Siyempre handa rin ang kapulisan na depensahan ang kanilang sarili. Inayag ito ni General Pawid matapos reklamo nilang mga personnel ng Tabango Leyte PNP na makikita sa CCTV footage na sinipa at kinulatan ng baril ang isang individual. Samantala, ang isang pulis naman na suspect sa pamamaril sa bayan ng San Isidro Leyte sa Barangay Dahadijut sa loob ng Barangay Hall sa ninang pagkamatay ng Barangay Kapitan at kagawad at sugatan ng Barangay Tanod. Iniimbestigahan na ito ng kapulisan. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa pabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Dalawang mortal na magkalabang clan sa Basilan. Nagkasundo naman ng militar. Lumagda pa ng kasunduan at isinuko ang kanilang mga armas. Detalye na balita mula kay John Di Makotak, RH19. Assalamualaikum, John. Alaikum-assalam, Kuyang Angel. Nagkasundo ng dalawang malalaking angka na mortal na magkalaban sa Sitio Lesem, Barangay Aper, Batu-Batu, Akbar, Basilan. Sa pamamagitan ng intervention na isinagawa ng 1001st Infantry 3 Red Arrows Brigade led by Brigadier General Alvin Luzon na finacilitate naman ng 18th Infantry Deo et Patria Battalion led by Lieutenant Colonel Mark Serapion Lago Jr. Sumipot ang dalawang panig, ang Latip Clan at Mustapa Clan sa headquarters ng 1001st Brigade sa Barangay Biawan, Isabela City, Basilan. Ang sigalot ay nagumpisa dahil sa umano'y pang-aakusa ng Mustapa Clan sa isang John Latip kaugnay sa isang legal proceedings at nitong May 2, 2024 mas lalong lumala ang gulo nang mapatay si John Latip dahilan na sinalakay ng Latip Clan ang Mustapa Clan na nagresulta sa pagkasugat ng 7 miyembro ng Latip Clan at pagkasugat na isang sibilyan. Sa reconciliation, lumagda ang elders ng dalawang panig at isinuko pa ang mga armas, 6 na M16 rifle, isang M203 grenade launcher, isang M4 rifle with scope, 2 Garand rifles, isang M653 rifle na na-recover naman ng military sa shooting incident. Naging witness naman sina Akbar Municipal Mayor Ali Sali, Tuburan Mayor Kaber Kalahal, former Tuburan Mayor Duri Kalahal, police officials at barangay officials. Mula sa Kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sukran, John. 47 makalipas ang alas 4 na umaga, 2 alkalde ng bayan, 3 vice-alkalde, 32 iba pang mga lokal na opisyal naman ang sumali na sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Pinagasiwaan ni Speaker Martin Romualdez, ang Pangulo ng Lakas CMD, ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong miyembro ng partido. Sinabi ni Speaker Romualdez na ikinagagalak nitong tanggapin ang mga bagong kasapi na piniling maging bahagi ng Lakas CMD, ang pinakamalaking partido politikal ngayon na sumusuporta sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumpiyansa naman si Romualdez na magkakaroon ng produktibo at masigasig na pag-uugnayan ang mga miyembro ng partido. Kabilang sa mga bagong nanumpang miyembro ng mga alkalde ay sina Reynante Bautista ng Angat, Bulacan at Bartolome Ramos ng Santa Maria, Bulacan. Vice Mayors na sina Pablo Juan ng Santa Maria
Arvin Agustin ng Angat, gayon din si Estelito Marabe ng Malaybalay City, Bukidnon. Nanumpa naman si Governor Ramil Hernandez ng Laguna at 7 pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan bilang miyembro din ng Lakas Christian Muslim Democrats. Pinangasiwaan din ni Speaker Martin Romualdez ang panunumpa ng mga bagong miyembro sa ginanap na simpleng seremonya sa Speaker's Office. Ikinatuwa ni Speaker Romualdez ang pagpili ni Hernandez at iba pang mga opisyal sa Lakas CMD at alyansa para sa bagong Pilipinas na sumusuporta sa Pangulo. Kumpiyansa naman si Speaker Romualdez na marami pang mga opisyal mula sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan ang sasali sa koalisyon ng administrasyon habang papalapit na ang eleksyon ng Mayo 2025. Balik eskwela, diskwento karaman ng DTI, isasagawa sa 3 araw na pagtungo nila sa Balanga, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang. RH37 Danny, good morning. Inaanyayahan ang lahat ng mga taga-Bataan na mamimili sa isasagawang balik eskwela, diskwento karaban ng DTI Bataan sa pamumuno ni Provincial Director Ellen Ocampo na sisimulan ngayong araw na Miyerkules na tatagal ito hanggang Biyernes, May 15, 16 hanggang 17. Matatagpuan itong diskwento karaban ng DTI sa Plaza Mayor de Ciudad Balanga sa Bataan. Ang mga mabibiling paninda dito, bukod sa mga uniform ng mga estudyante, notebook, ballpen, papel at iba pa, ay kasama din dito ang iba't ibang klase ng matitibay na gawang bag sa Maribeles Bataan at sapatos na gawang Marikina. Bahagi ang isasagawang diskwento karaban ng DTI Bataan na makabili ng abot kayang halaga na may kalidad ang mga taga-Bataan. Ang diskwento karaban ay taon-taong inilulunsad sa lungsod ng Balanga na pinangangasiwaan ito ng lahat ng staff ng DTI Bataan sa pangunguna ni Mrs. Teresita Estebar Magtanong. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kubilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay magandang umaga na ibag na bigat sa ating po mga kababayan dyan sa Bagao, Cagayan. At sa mga suki naman natin dyan po sa Somerset, New Jersey, USA. Magandang umaga ho sa inyo. Oy, Henry Pahe ha, dyan sa Maryland. Magandang umaga. Teka, binabati na lamang din natin ang mga taga-Amerika. Birthday ngayon ni Monique Magente. Oh, ito yung magandang anak ni Commissioner Job Magente na ngayon po ay nandyan sa US. Ha? Monique, happy birthday. Ha? Ikain mo na lang kami dyan. Ay, sus, uy, sayang. Ano, at mukhang hindi pa yata abot sa darating na pasukan, pero sana umabot na rin ang pag-aprobaho ng FDA para mabigay na rin o magamit na rin sa mga bata ang Ultabayo. Ang Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na nire-rekomenda ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Tumutulong po ito para malabanan po natin yung mga stress sa buhay, puyat, pagod. Ang ginagawa ho nung Ultabayo ng postbiotic, pumapasok po sa katawan yung mga dead organism na nag-a-activate sa commander ng ating immune system, yung plasmacytoid district cell. Itinataboy po yung mga toxins. Kaya kadalasan, yung mga kabataan, di ba, na lalong-lalo na yung mga dalas na puyat, tinutubuan po ng mga tigyawat. Yan, ha? Dahil po sa tulong nga po ng Ultabayo at nakakatulog sila ng mahimbing, yung talagang umaabot dun sa level na nananaginip po sila, nare-relax yung katawan. At naitataboy po yung mga toxins na kadalasan nagiging sanhi din po ng mga tigyawat. Alam mo naman ang mga tigyawat, madalas umatake yun sa mga kabataan. Anyway, hintayin ho natin at ito ho naman nakasalang na rin ho dyan sa FDA. Ang Ultabayo po ay dumaan sa clinical trial dyan po sa Japan at kaya nga po nang dumating ho sa Pilipinas, agad po itong inaprobahan ng Food and Drug Administration. Siguraduhin lamang po ninyo na yung po yung bibilihin online, galing po Lazada o Shopee, ay galing sa Tioxis Health Ventures. Available din po ito sa Mercury, sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung meron ho kayong mga katanungan, mag-text lamang po kayo sa 0917-110-6580. Lalong-lalo na yung
mga concerns ninyo tungkol po sa inyong kalusugan, not necessarily may kinalaman lamang po sa Utabayo, kundi kung ano pa yung mga po pwedeng itulong sa inyo ng mga medical experts na nakastambay sa hotline 0917-110-6580. Anything under the sun o kahit saan man pong panig ng mundo kayo naroroon, pwede ho kayong mag-text ng inyong mga concerns kung kayo po ay nahihirapang makipag-ugnayan sa mga doktor dyan sa inyong mga lugar. Tandaan ho natin sa panahon ng puyat, pagod at stress, ang ating kasangga, Ulta Bayo. Maganda umaga, Pilipinas! 54 makalipas ang alas 4 ng umaga. Number 1. Negros, halong kamudra, sabay-sabay na magsasana all ang mga walang inaasahang mid-year bonus. Matatanggap na kasi ng mga government worker ang kanilang mid-year bonus simula ngayong araw. Sana all nga. Ayon sa Department of Budget and Management, kwalipikado sa bonus na katumbas ng 1 buwang sahod ang mga kawaning nakapagtrabaho ng 4 na buwan mula noong Hulyo ng 2023 hanggang Mayo 15 ng 2024. Dapat may satisfactory score o applicable performance rating ang government worker mula sa kanyang tanggapan upang mapakinabangan niya at matanggap ang mid-year bonus. Sa kalon nito ang civilian personnel kasama ang regular, casual at mga contractual employees, mga appointive o elective position, full-time at part-time. Ganyan din ang military at uniform personnel ng AFP o Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resources Information Authority o NAMRIA. Ay, wag niyong wag niyong ililihim yung pagtanggap niyo. Mga misis, ngayong araw po ang release. Baka hindi ho maiuwi. Halos 11 milyong bata naman o mga kabataang Pinoy ang hindi nag-aaral. Sa 2020 census on population and housing ng PSA, 10.7 million mula sa 42.8 million na edad 5 hanggang 24 ang itinuturing na out of school youth. Pinakamarami dito ang mga lalaki na nasa 51.4%, habang ang mga babae ay nasa 48.6%, ang edad ay 20 hanggang 24. Sinabi pa ng PSA na may pinakamababang school attendance rate sa Bangsamoro Region, umabot sa 64.5%. Nako! May update muna tayo mula kay Romy Gonzales kaugnay ng 2 sundalong tinamaan ng kidlat sa Kalinga. RH41, Romy, good morning. Naiuwi na sa kanilang pamilyang labi ng 2 sundalong tinamaan ng kidlat sa hangganan ng Western Uma sa Lubwagan at Balatok sa Pasil sa lalawigan ng Kalinga habang nagsasagawa ng security operations laban sa Communist Terrorist Group. Ayon kay Major Rigor Pamita ng 5th Infantry Division Public Affairs Office, naiuwi na sa Gamo Isabela ang bangkay ni Corporal Andrew Monterobio at sa Sadanga Mountain Province naman ang labi ni PFC Imungog Arunchay. Maayos na rin ang katayuan ng 4 na sundalong nasugatan na ngayon nagpapagaling sa Camp Melchor de la Cruz Station Hospital sa Gamo Isabela. Sinabi ni Pamita na magsisilbing aral sa kanila ang insidente lalo sa mga tropa na nasa field at ground operation. Kailangan ng pag-iingat. Nilinaw niya na kahit may sinusunod silang combat standard operating procedures at military tactics, hindi maiwasan ang disgrasya kung ang kalikasan ang nagmagdudulot ng panganib. Samantala, tatanggap ng tulong ang pamilya ng 2 nasawing sundalo na karaniwang benepisyo na tinatanggap ng isang sundalo na nasawi habang ipinapatupad ang kanilang tungkulin. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina, nakikiramay po tayo sa mga naulila. Tiniyak naman ni Speaker Martin Romualdez ang buong suporta ng Kamara de Representantes sa mga inisyatiba na naglalayong itaguyod ang edukasyong pangkalusugan at mapalawak pang akseso upang mapangalagaan ng ngipin ng bawat Pilipino. Mensahe ito ni Speaker Romualdez sa ika-117 o ika-115 convention
115th Convention ng Philippine Dental Association na ginanap sa SMX Convention Center sa Mall of Asia dito po sa Pasay. Sinabi ni Speaker Romualdez na kabilang din sa isinasaalang-alang ng Kamara ang mga panukalang batas na magbibigay ng libreng medical at dental services, partikular na sa mga mahihirap na batang Pilipino. Binigyan din ni Speaker Romualdez na ang kalusugan ng ngipin ay mahalaga, ngunit kalimitan ay napapabaya ang aspeto sa pangkalbuang kalusugan ng mga Pilipino. Kukunti ho kasi ang natin, mga dentist natin, Alam mo ba niyo nakakaapekto ito sa paraan ng ating pagkain, pagsasalita at pakikisalamuha sa kapwa, di ba? Nahihiya tayong umiti pagka tayo bungal. Dagdag pa rito, ayon po kay Speaker Romualdez, napakaraming Pilipino ang nagdurusa sa pananakit ng ngipin na maaari namang maiwasan. Alam ba ninyo na sa bawat 10 Pilipino, pito sa bawat 10 Pilipino ay may sirang ngipin? Ayon po sa ulat ng World Health Organization noong 2020, katumbas ito ng $825 million na nasasayang na pagkakataon ng Pilipinas sanhi lamang ng nangungunang sakit sa bibig o ngipin. At muli ang paalala din natin sa ating pong mga kababayan na naghahanap ng magandang investment. Ito na po yung pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry sa Pilipinas with easiest term. Abay 5% lamang huwag down payment, pwede pang gives. At tinutukoy po natin ang mga proyekto ng West Tasha Realty. Diyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at Samira. Ang gagawin lamang po ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555 upang makakuha po ng dagdag na impormasyon tungkol po sa mga proyektong ito ng West Tasha Realty dyan po sa Central Luzon. Sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at Samira. Nandyan ho sa mismong loob po ng township ang munisipyo, simbahan, eskwelahan, palengke at iba pa hong mga amenities. Kaya hindi ka na kinakailangan lumabas. At napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon pa kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa namang Asian destination kung saan tatama ang inyong dart. Pwede kayong pumasyal ng libre, for 2 patungong Japan para sa Sakura Festival. Nagpapatuloy pa yung pag-bloom ng kanilang cherry blossoms. Pwede din po sa Taiwan, sa Thailand, sa Hong Kong at saka sa Singapore. Ngayon, pagka hindi pa kayo sinuwerte dito ho sa trip for 2, meron pang ibang pwedeng panalunan sa Summer Premiere Promo ng Westchester Realty. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Diyan po kayo po pwedeng magpadala ng impormasyon o ng inyo pong diyan ho kayo po pwedeng mag-message o magpa-reserve. Maganda umaga, Pilipinas! Ayaw namang bigyan ni Senator Amy Marcos ng false hope ang publiko kung maibababa nga sa 30 pesos ang kada kilo ng bigas sa piling lugar pagsapit ng Hulyo. Ayon kay Senator Amy, mahirap kung hindi naman ito maisa sa katuparan at ang concern lamang niya ay maibaba talaga ang presyo ng butil sa merkado. Sa kanyang pagbisita sa Barotac Nuevo, Iloilo, idiniin ng Presidential Sister ang papel ng probinsya bilang isa sa mga major rice growing area na apektado ng El Nino phenomenon. Ipinapanukala ni Senator Amy ang pagtatatag ng isang government set na minimum buying price tuwing planting season upang suportahan ang mga lokal na mga magsasaka at masiguro ang matatag na presyuhan. Paniwanag pa ni Senator Amy, malaking tulong ang pagtatakda ng minimum buying price para makabawi ang mga magsasaka sa kanilang production cost at upang hindi sumipa ng todo ang retail price kung saan consumer naman ang naaapektuhan. Umaasa din si Senator Amy na maibabalik ang regulatory function ng Pangulo tuwing may emergency gaya ng El Nino upang mapayagan ang government-to-government import. Una nang tinutulan ni Senator Amy ang panukalang ibalik ang kapangyarihan ng NFA na makapag-angkat at magbenta ng bigas dahil posible itong mauwi sa over-importation, overpricing, smuggling, kickback, favoritism at iba pang katiwalian. Matatandang isinusulong naman sa Kamara ang muling pagpayag sa NFA na magbenta ng bigas sa mga palengke at target na ibaba sa 30 pesos ng kada kilo ng bigas sa ilang lugar sa susunod na 2 buwan. Alamin muna natin ang lagay ng panahon sa mga susunod na sandali mula sa Pag-asa. Kasama na natin si Ka-Obet Badrina. Ka-Obet, good morning!
Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin sa Angel. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area. Maliit pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo, at least for this week. At ang shear line o yung panggaan ng mainit at malamig na hangin pa rin ang magdadala ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Northern Luzon, partikular na nga sa Cagayan Valley Region, Cordillera, kasama ang lalawigan ng Aurora. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, kasama na yung Kamaynilaan, posible pa rin yung mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot ng mga localized thunderstorms. Asahan pa rin natin, Sir Angel, yung medyo mainit at tanghali natin kung saan yung agwat ng temperatura natin dito sa Kamaynilaan, nasa 25 to 33 degrees Celsius, pwedeng umabot po na hanggang 35 to 36 degrees Celsius yung ating inaasahang heat index dito sa Kamaynilaan. Wala naman tayong nakataas na gale warning, kaya sa mga kababayan natin na mag-alakbay, lalo na sa mga baybayin ng ating bansa, ay asahan naman natin na generally ay okay naman ang paglalakbay at magiging ligtas naman po, liban na lamang kung minsan may mga thunderstorms na maaaring biglang magpalakas ng araw ng karagatan. So yan po, Sir Angel, ating inaasa magiging lagay ng panahon para sa araw na ito. Temperature? Temperature po natin sa Kamaynilaan, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, 28 to 33 degrees Celsius. Habang sa Davao ay mula 26 to 35 degrees Celsius. Ayan, mainit pa rin. Malinsangan pa rin doon sa ibang mga lugar, ano ha? Anyway, Ka-Obet, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga. Maraming salamat po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ayan, ingat ho tayo ha. Hindi lamang ho sa pag-ulan, kundi... Ay, Ka-Obet! Naputol na si Ka-Obet. Kukuha sana tayo ng paalala para sa ating mga kababayan. Pakitawagan nga uli, Doña Kisses, si Ka-Obet. Nakalimutan ko, tinamaan ng kidlat. Ano nga bang dapat gawin kung tayo po ay nasa isang open area pagkatapos kumukulog at kumikidlat? Basta't man, yung kulog at least naririnig natin pero yung kidlat hindi eh. Diba? So pagka narinig natin na may dumadagundong sa malayong lugar, ang kasunod niyan siguro, diba? Thunder comes before lightnings. So, nauuna ho yung kidlat bago kumulog. Ayan, balikan natin. Ka-Obet, anong dapat gawin pagka kumukulog at kumikidlat? Ka-Obet. Yes po, Sir Angel, magandang umaga po. Magandang umaga po ulit, no. So, kapag po meron tayong mga pagkidlat pagkulog, number 1 po talaga, mainam po ay na wala po tayo sa labas, no, ng ating mga tahanan. Dahil po kahapon lang may ilang mga balita po, no, na may mga tinamaan po ng kidlat. Sundalo. Dalawa patay. Opo. No. So, although actually meron po tayong nire-recommend dito na duck cover, no, isang uri po ito ng posisyon, no, na kumbaga parang takaupo ito habang nakataas yung ating bukong-bukong. Pero hangga't maaari po, kapag meron pong mga thunderstorms, alam naman po natin yan paghapon hanggang sa gabi, iwasan po natin na nasa gitna po tayo ng isang open area. Wala pong masyadong mga shades po, Sir Angel, no. Oo. O kaya may walang mas matataas sa atin, ano ha? O kasi ang kidlat, ang unang tatamaan niyan, ang hahanapin niyan ay yung pinakamataas na item. Di ba? Tama po, correct po kayo dyan. Kaya po, lalo na po kung malapit po tayo sa mga puno, ayan, posible po kasi na yan yung munang tatamaan ng kidlat. Tsaka yung yung iba gumagamit ng cellphone pagka kumikidlat. Di ba? Pwede mag-attract yan? Pwede ka matamaan ng cellphone? Cellphone ng kidlat? Yan sa mga engineers po natin kasi sa meteorology hindi masyadong po yan yung sa signal. Ayon po sa kanila, hindi naman daw po, no, more on yung pagiging nasa labas daw yung mas malaking yung potential na matamaan. May isang instance po kaming natanggap na balita, meron pong ito, Sir Angel, no, isang lugar ito sa Mindanao, kung hindi ko nagkakamali. Gumapang yung kidlat, no, pumasok sa loob ng bahay at may tinamaan sa loob. Pwede palang mangyari yun kapag halimbawa yung puno nakadikit sa bahay. Pwede pala yun. So, parang siya nag-ricochet. Kumbaga. Yes po, parang siguro sa Tagalog, sa Filipino, gumapang yung gumapang. Meron pong pinadala sa amin na ganong kaso dito, hiningi po. Kailan yun? Kailan yun? Bago lang? Tandaan ko po, last year po. Last year. Po sa amin yung isang kaso na kung saan yung kidlat or yung kuryente mula sa kidlat, dumaan sa puno, pumasok sa bahay at may tinamaan po sa loob na. Pwede rin po palang mangyari, no? So siguro maganda tingnan din natin. Oo. Nakadikit yung mga kawad na kuryente sa loob ng bahay natin. Sa Bisaya pa, bumanda.
Di ba? Oo. Yun po pala yung tawag. O, di ba? Tumama sa puno pagkatapos pumasok sa loob. Bumanda. No? O, siguro may conductor doon sa loob ng bahay. Posible po, no? Posible. Kasi Sir Angel, may iba't ibang uri ng ng kidlat. Thunderstorm, meron tinatawag na cloud to cloud o within cloud lang. Merong cloud to ground, pwede rin yun. So, yun yung iba't ibang paraan ng pagtama ng kidlat. Pero sa mga hampas lupa, doon sa mga naglalaro ng golf, naku, open area yan. Ang dami na pong mga balita na may mga golfers na tinamaan ng kidlat dahil, tawag dito, pagtaas nila ng club nila, mas mataas na sila doon sa ground. Sila yung naging target ng tama ng kidlat. Hindi ho ito biro, may mga ganong insidente na po. So again, para po sa ating mga kababayan, ang pinapayo ho ni Kaobet, huwag kayong manatili sa open area at siguraduhin ho ninyong hindi kayo ang pinakamataas na bagay kapag sa area na yan kapag may kidlat. Ayan. Pero Kaobet, last year ba gaano karami ang tinamaan ng kidlat? Would you know? Wala po tayong direktang report, no? Although at least sigurado po tayo na may mga tao, no? May ilang mga cases. Na disgrasya. O nga po, no, wala po tayong at least compilation po, no, kung gaano karami tsaka saang lugar po may mga tinatamaan na kidlat. Although kasi tayo po kasi ay isang tropical country, kaya very usual na meron po tayong mga thunderstorm. Lalo na, papunta na po tayo sa panahon ng tag-ulan, no? So, mas malaki yung tsansa na magkaroon ng mga ganitong cases. Kaobet, maraming salamat ulit. Magandang umaga. Ngayong umaga po. Si Kaobet Madrina mula po sa Pag-asa. At dahil nga po ngayon ho, panahon ho ng tagulan, ready ho natin ang ating mga emergency kit. Lagyan ho natin ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, may winner ng ating mahiwagang tunog. Kasama na natin si Tunog Master Mabel Aribe. Ma'am Mabel, good morning! Good morning, Kuya Angel. So may nakadali na? Yes, congratulations. Meron ng winner ng 15,000 pesos para sa ating text line. Wow! Dahil may nakadali na ng tamang sagot sa ating mahiwagang tunog. Sasabihin ko na ba, Kuya Angel? Ano ba yung sagot? Ba natin ng... Hindi, ano ba yung tamang sagot? sagot? So wala na tayong winner sa online, ano? Oo, wala dahil na. Dahil sa online natin. Walang nakasagot. Sige, dito sa text line. Sige, anong tamang sagot ba na nahirapan silang tuntunin na Mabel? Ang ating tamang sagot ay roller clamp na pinipihit sa microset IV tubing or microset IV infusion set. Ayan. Ano yan? Mas madalas ba yung ginagamit sa mga bata o sa mga matatanda? Sa mga matatanda, ito yung macroset. Dahil yun sa mga bata, yung ginagamit natin ay yung microset IV infusion. So ano yung pinahulaan natin? Ano hinanap natin? Yung macro o micro? Yung pinahulaan natin ay yung macroset dahil ito yung ginagamit sa adults. Kaya so yung pala, nabanggit natin. Oo, kaya sinasabi mo, iba ang tunog nung maliit sa malaki. Yes, kasi itong malalaki yung patak. So alam naman natin, medyo iba yung tunog pag malalaki yung patak ng liquid kesa dun sa mga maliliit na konti lang yung patak ng liquid. Ayun. So ano ang tawag doon? Macroset. Yes, Kuya Angel, macroset. So ayan, congratulations sa ating text line winner na si Gerard Dino Quintans ng Deparo, North Caloocan dahil nanalo ka ng tumataginting na 15,000 pesos. Solo niya? Siya lang winner? Solo niya. Yes, Kuya Angel, solo niya. Galing, oo. Yes, pero ang gagaling ng ating mga text line ha, dahil
nakuha nila yung macro set simula nung ating clue kahapon. Okay. Yun nga lang, itong roller clamp o yung stopper doon sa macro set, yun na lang yung pinagtalunan nila. Kasi nga yung bilog yun, ano sabi mo, pinaiikot, di ba? Yes, yun yung pinaiikot. Yes, yun yung stopper. Teka muna. Doon naman yung... Ginagamit siya sa ospital, sa mga clinic, ginagamit din sa bahay. Paano ginamit sa opisina? Eto, Kuya Angel, yung napabalitan ako. Very controversial. Oo, yung kay kay Mariel. Doon nga pala sa office kay Mariel Rodriguez sa opisina ng kanyang asawang si Robin Padilla. Ganyan ba yung ginamit doon? Ganyan yon? Macro yes, set ganito kasi. yan, Kuya Angel. Kasi nga, usually, ito yung mga nabibit-bit talaga kahit din saan. Ito mga macro set na to. Ayun. At sige, congratulations sa ating winner. Ayan officially. Yes, again, ang ating winner, si Gerard Dino Quintans. Ayan, nakakuha ng ating tamang sagot mula sa Deparo North, Caloocan. Ayan, Kuya Angel, siguro ikokontakin na lang natin siya para sa kanyang prize na 15,000 pesos. Maraming salamat, Mabel. Thank you, Kuya Angel. Mabel Arrive. Oo, sana all ganun kaswerte. Maganda umaga, Pilipinas! O kasi sabi naman, reviewin nyo yung mga sagot. Dahil matagal na nakuha yung IB set kaya lang macro yung hinahanap pa. Samantala, 700 million pesos na laga ng smuggled na sigarilyo na may Chinese markings na sansam ng Bureau of Customs. Detalye na balita mula kay Boy Gonzalez sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Halos 800 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat na mga tawa ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Ayon kay Alvin Enciso, Hepe ng Customs Intelligence and Investigation Service, dumating ang kargamento ng linggo galing sa Singapore. Kaya pagdating pa lamang, isinalang agad sa amang ito sa 100% physical inspection. Sabi ni Enciso, dineklara ang kargamento bilang mga sigarilyo pero hindi ito dineklara lahat. Sa deklarasyon kasi ng consignee, higit 3,000 master cases ng tobacco product ang laman ng 3 45-footer container bag. Pero nang bilangin na higit sa 4,000 kahon na sigarilyo bukod pa sa ang higit 1,000 kahon ng heated stick. Sa pakipag-ugnayan ng BOC sa National Tobacco Administration, hindi rin registered tobacco importer ang consignee ng kargamento. Isinailalim na sa seizure and for future proceeding ang natura mga nasabat na kargamento. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Boy. Ayun, kaya pala isa sa mga clue, sabi ni Tunog Master Mabel, kinakailangan maglinis ka muna ng kamay bago mo gamitin yan. Gumagamit ka ng Shield Bath Soap. Yung pala yun. Siyempre, paano ka magsasaksak ng suhero, di ba, kung hindi malinis yung kamay mo? Distribution ng kagamitan para sa evacuation centers, sinimula nang ipamigay sa iba't ibang mga barangay sa QC. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Sa gitna ng nararanasan pa rin epekto ng El Nino phenomenon, ay umarangkada na rin ang pamimigay ng mga kakailanganing gamit sa mga evacuation centers sa panahon ng tag-ulan. Ito'y bahagi ng paghahanda ng lungsod Quezon sa mga mabababang lugar na kadalasang binabaha at naglilikas ng mga residente kapag tumama ang bagyo o malalakas na mga pag-ulan. Sa barangay Bagong Silangan, isa sa mga low-lying area sa lungsod, ay nagsimula na ang mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office na mag-distribute ng mga mattresses, tents at iba pang mga gamit na kailangan sa mga evacuation centers. Ayon sa Quezon City LGU, tugon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng mga local government units sa buong bansa na maghanda na sa panahon ng La Nina na maring magatid ng matitinding mga pag-ulan. Nitong nakalipas na linggo ay inisa-isa na ring ayusin at pinturahan na ang mga flood markers. Ang mga early warning devices na nakakalat sa iba't ibang mga mabababang lugar sa 142 mga barangay sa buong Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 19 na makalipas ang alas 5 na umaga. This time check is brought to you
24 na makalipas ang alas 5 ng umaga, magsasagawa ng mas malalim pang investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay ng napaulat na iligal na aktibidad ng ilang foreign diplomats. Kasunod dito ng utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa NBI, isagawa ang pagsisiyasat partikular na sa inilabas na transcript at recordings ng naging usapan ng isang military official at Chinese diplomat tungkol sa Ayungin Shoal New Model Deal. Ayon kay Remulla, tungkulin ng mga foreign diplomat na respeto ang may iral na batas sa bansa bilang foreign diplomat na tumatanggap ng mga pribilehyo at immunity. Iginit niya na hindi dapat abusuhin ng sinumang foreign diplomat ang kanilang diplomatic immunity para sirain ang kapayapaan at kaayusan ng Pilipinas para lamang sa kanilang pansariling interes. Wiretapping ng Chinese Embassy sa isang opisyal ng Armed Forces. Pinaiimbestigahan din sa Senado. Detalye na balita mula kay Raymond Adpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Pinaiimbestigahan sa Senado ni Senator Francis Tol Tolentino ang ginawang wiretapping ng Chinese Embassy sa Maynila sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Sa Senate Resolution 1023 na inihain ni Tolentino, illegal para sa sino man na mag-record ng isang private communication na walang pahintulot dahil labag ito sa anti-wiretapping law. Ito ay ang umano'y recording na pag-usap ng isang Chinese diplomat at ni Vice Admiral Alberto Carlos na siyang chief ng AFP Western Command para sa new model kung paano magdadala ng supply sa Ayungin Shoal. Kasunod ang banta ng Chinese Embassy na ilalabas ang audio recording kapag hindi tumalima ang Pilipinas sa napag-usapang kasunduan. Nauna nang isinantabi ito ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines dahil si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang maaaring makipagkasundo sa anumang bansa bilang arkitekto ng ating foreign policy. Nai-refer na sa Senate Committee on Defense and Security ni Senador Jingo Estrada ang resolution ni Senador Tolentino. Proposed Senate Resolution 1023 calling for the Senate Committee on National Defense to conduct an investigation on the alleged wiretapping of the Chinese Embassy in Manila against the Armed Forces of the Philippines Western Command. Senator Tolentino. The Committees on National Defense and Foreign Relations. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Dalawang lalaki na huli naman sa aktong nilalagari. Nagnanakaw ng kable ng isang telecom. Sa Valenzuela City, detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH 23. Edwin. Ay taga ko yung Angel, dahil po din ang Valenzuela Police at dalawang lalaki na itinuturong nagnanakaw ng kable ng telecom sa barangay Gente de Leon sa Valenzuela. Ayon kay Police Colonel Alan Odibig, agad in-report ng barangay Tanod sa SS2 ang aktual na pagnanakaw ng dalawang suspect na sina alias James at Ricky. Inabutan mismo ng kagawad ng pulisya habang nilalagari ang kable sa Star Apple Street sa Santulan Road sa barangay Gente de Leon. Dinampot ang dalawang bitbit ang gamit na lagari, bakal at kable mula naman sa poste kung saan ay nakakonek ito sa mga linya ng mga residente. May mga reklamo naman nung natatanggap ang pulisya at sa ilang residente kaugnay nga sa pagkakawala ng koneksyon ng communication dahil nga sa ninanakaw ang mga kable. Wala pa rin sa Valenzuela, ako pa rin sa Aras 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Ganyan lakalaki yung pinutol nila, mga buwisit, ano ha? Naputol na si Edwin, pero napaka-importante ho nitong balita ito. Alam ho ninyo, maraming napeperwisyo dyan, ha? Kaya nga po, meron ho sa kaso ho naman ng mga safety devices ho ng yung monitoring device ho ng Pag-asa at saka ng PBOX. Meron hong ipinasang special law. Ini-exempt po sila sa anti-wiretapping. Sa sa TEP o pilferage, mere possession. Mere possession, hindi na ito kasama sa anti-fencing. Hindi na siya itinuturing na anti-fencing lamang, kundi special law, napapatawan po ng mas mabigat na parusa tsaka hanggang 1 milyon yung multa di ba? Para doon sa mga magnanakaw, sa mga monitoring device o kaya mga equipment ng Pag-asa at PBOX. Baka pwede na rin ho nating i-implement yan, para doon sa mga safety devices ng DPWH at saka dito sa mga linya ng kuryente ng hindi naman linya ng kuryente, linya ng telepono. Walang kadala-dala itong ito ninanakaw, wala silang pakialam kung nakakaperwisyo, paano kung panahon ng emergency, di ba? Ay, susme.
Tobacco use bumaba pero mga nagbe-vape na mga kabataan tumaas naman ayon sa Department of Health. Nako! Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Bumaba ng 44 at 33% ang paninigarilyo ng mga kabataan at patatanda sa bansa sa loob ng mahigit 10 taon. Pero tumaas naman yung paggamit ng electric cigarette at vape, partikular sa mga kabataan, 13 hanggang 15 taong gulang. Ayon sa DOH o kay DOH Health Promotion Bureau Representative Armand Arguellas, 110% itong tumaas sa loob lang ng 4 na taon o mula 11.7% noong 2015 naging 24.6% noong 2019. Batay sa Global Youth Tobacco Survey, 14% o isa sa bawat estudyante edad 13 hanggang 15 ang gumagamit na ng e-cigarette. Isinisisi ito sa madaling access sa e-cigarette, kung saan 77.1% ng mga youth users ang nabibili lang ito sa mga tindahan, sa mga street vendor o kaya ay sa mga kiosk. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Giselle. At saka dapat nga hindi rin nag-a-advertise yung mga vape na yan. Sabi nung, ito ho na, galing ho sa mga eksperto, hindi naman ho ano yun eh. Wala rin pinag-iba. Mayroon hong mga chemical din ho yan na nakapansala din ho sa kalusugan. O, lalong-lalo na sa baga ho ng ating pong mga kabataan. Kaya sa halip na gastusin ho nyo, waldasin ho nyo pera para sa paninigarilyo o vape ma. Bilhin nyo na lang ng tsokolate yan. Matutuwa pang mga nanay nyo. Diba? Regalo nyo sa kanila. O, tawag ho kayo dito sa 0919-095 095-5935. Ayan, 0919-095-5935. Yan po yung text line ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po para maitanam sa alalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ngayon, yung pong mga magsasaka, hindi na ho lamang umaasa sa kopra, hindi ho umaasa ho sa ibang mga harvest nila, kundi meron na rin silang high value product na katulad nga po ng kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Kaya ang Tangerine Chocolate ay brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po yung mahigit 10 variants na gumamit din po ng mga harvest ng ating mga magsasaka sa tangerinechocolate.ph. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, tulungan ho natin na lumakas ang loob ng ating mga magsasaka para maganahan ho sila lalo na magtanim, magpalakas sa ating food security. Tangerine Chocolate, tangkilikin ang gawang akin, sabi po ni Dr. Helen Tan. Maganda umaga, Pilipinas! Si Professor Marlon Tambis, Assistant Director ng Philippine Root Crops Research and Training Center o Philippine Root Crops, kasama na natin. Prof, magandang umaga po sa inyo. Hello po sir, good morning po. Oo, morning po sa lahat. Opo, pasensya na kayo, binulabog namin kayo. Marami lang nagtatanong sa amin ngayon, lalo pat na tumataas po ang presyo ng bigas, Oo, tsaka alam naman natin, naghihigpit na rin yung ibang bansa sa pag-export po ng bigas nila. So, mukhang nagkakaroon ng tumataas na interest tungkol ho sa root crop. Ano ho, bukod sa kamote, ano ho daw ba yung pinakamadaling i-propagate? Bukod sa kamote, isa sa mga pinakamadaling i-propagate ay itong kasaba or balanghoy po. Balanghoy. Kaya lang mas mahaba po kanyang pagtatanim kasi 6 months to 1 year po yung kanyang growing period. Meron naman din isa, meron tayong gabi pero nasa 6 to 8 months din po yung kanyang growing period. At saka yung ubi growing mga 8 months. So ito lang talaga si kamote yung pinakamabilis. Pinakamabilis. 3 months. 3 months to 4 months po. Ang gabi ba pwedeng itanim kahit hindi tabing ilog, kahit hindi matubig? Si gabi yung pinaka versatile. Pwede siya sa may tabing ilog at saka pwede din siya doon sa mga upland areas po. Ganun ha? Pero magkaibang variety. Ibang variety yon. May ibang variety. Halos magkapareho lang po sila. May mga mag-thrive sa basa, mayroon din sa mga upland area. Saan ba makakakuha ng impormasyon tungkol dyan? Meron bang website na pwede nilang puntahan? Yes po. Meron kaming website sa Field Root Crops sa Visayas State University.
Meron din po kaming Facebook page kung sakaling may mga gustong mag-inquire or magtanong about mga technologies, mga varieties, o sino yung mga experts na pwedeng kausapin. At saka pwedeng puntahan yung aming opisina dito sa Visayas State University, Phildot Caps po. Medyo malayo, ano? So, online na lang kami titingin. Pwede po kami makontak online po. Pwede rin makontak online. Ang kagandahan dito, sinasabi nyo nga, 3 to 4 months ang pwede nang mag-harvest ng kamote, di ba? At hindi mo na kinakailangan ng malawak na lupa ngayon para magtanim ho ng kamote. Pwedeng sako-sako na lang, di ba? Opo, yung kamote, pwede naman siya itanim sa mga sako-sako lang. Lahat ng root crops pwede po sa sako-sako lang. Maliban sa kasaba. Tsaka syempre ang gabi, hindi din naman, ang gabi ba pag itinanim mo sa sako, mamumunga din, maglalaman ng marami? Pwede rin naman po. Okay. Ang kagandahan ho nito, makakatulong po ito para sa recycling ng mga basura, no ha? Lalong-lalo na yung mga nabubulok na mga bagay, isasako ho ninyo yan, haluan ng lupa, haluan ng mga bagaso, ano, kaya mga tuyong dahon, pagkatapos pagka medyo nabubulok na, dyan ho ninyo itanim yung planting material. Opo. Oo. Ang gabi, ang pwede tuber lang talagang itatanim. Opo. May mga runners po din siya. May mga runners. Saan available? Kung gusto mag-avail, pwede rin siya mag-contact sa Phildot Caps. Pwede kami makapag-facilitate na mabigyan ng planting materials yung mga gustong mag-avail. Okay. Ang kamote, sabi ho ninyo, mas mabilis na mas madalis na itanim, mas madalis na paramihin at pwede rin sa mga sako-sako lang. Kaya lang, di ba vine ito, gumagapang siya? So saan mapupunta yung vine pagka itinanim ho ninyo sa sako lang? Yung kanyang planting material is vine po, cutting. Yung pinaka-ideal na itanim is yung nasa pinaka-top, mga 2 cut from the top. So ang haba is nasa 30 cm, 25 to 30 cm po. Yan. Saka Okay. yung mga yung kamuti, medyo mahaba yung kanyang vine. Pero yung pinaka-ideal na itanim is yung nasa top portions lang po ng vine. Hindi, yun nga po, yung vine sa pwede mong, okay ba yan? Nakapulupot doon sa sako? Pwede mo bang pakialaman yun? Hindi. Yung mga natira, yung mga vine na nasa mababang parte, pwede mo na siyang itapon. Although pwede rin naman talaga siya itanim. Pero yung sa amin, sa recommendation namin, kasi yung pinakamagandang base sa aming mga research, yung may magandang tubo na pinakamaglaman ng gusto is yung mga nasa top portion na vine. Yung iba, ano po? Gaano kahaba yung vine para masuportahan yung paglalaman ng kamote? 30 cm po pwede na siya. 35 cm yung ideal na. 35 cm? From the top. Pinaka-top yung talbos, pwede 2 cuts from the top. Hindi, ibig sabihin, yung haba ng vine mismo, yung haba ng vine, gaano siya kahaba na wag mong pakikialaman, wag mong puputulin para maglaman? Gaano kahaba yun? Ang ibig sabihin, yung minsan kasi may kunang, pwede natin magkatayo for like vegetable use, no? Pwede naman, yung recommendation namin, kung talagang, kung gusto mo is maglaman siya, pwede mo naman kunan, puro isang bisis lang, huwag maraming bisis. Okay. Anyway. Mapektuhan yung kanyang paglalaman. Ang kagandahan dito, kahit na kahit rolling yung lugar, halimbawa, hindi nyo masyadong ginagamit, pwede nang taniman ho ng mga root crops. Kasi pang-erosion pa nga din siya pang-erosion control. Pwede mo siya matanim kahit sa lugar po. Maliban lang po doon sa mga flooded areas, yung mga napupunduhan ng tubig. Yung mga rolling, yung mga flat. Pero yung pinaka-ideal na taniman talaga is yung mga sandy loam, yung mga medyo mabuhaghag. Pero magta-try po siya kahit saan. Okay. Pero kung gusto mo talaga yung maglalaman siya ng gusto, talagang yung lupa, gawin mo siyang mabuhaghag. Kasi nasa ilalim yung kanyang laman, so dapat mayroon siyang space doon na pwede siyang makatubo ng insakto yung inyong laman po. Prof, magkano ho ang kilo ngayon per kilo ng kamote?
Average? Ang kamuti sa market, dahil siguro medyo mas mababa pa yung kanyang supply, nasa 30 to 60 per kilo. Pero kagandahan nito, sir, kung magtatanim ka, kung maayos yung kanyang pagtatanim, yung gasto mo lang kada kilo actually is nasa 5 pesos to malaki na yung 10 pesos per kilo po. Ang cost po ng pag-produce ng kamuti is less than 10 pesos per kilo po, or nasa sa aming pagsasaliksik nasa 5 to 7 pesos per kilo sa mga traditional na farmers. Okay. Pero kung advanced farmers ka, mayroong tamang pag-aararo, tamang fertilization, nasa mas pababa even sa 5 pesos per kilo yung gasto kada kilo. Tsaka low glycemic ito eh. Low glycemic ang kamote at saka mga root crops. Diba? Maganda siyang kainin sa mga diabetic kasi mababa yung kanyang glycemic index. Ibig sabihin mas mababa yung kanyang rate sa pag-transform into sugar doon sa ating katawan. Ayan. Yun nga lang, medyo mapapautot ka na madalas. Di ba? Opo. Di ba? Okay na yun. Di ba lang mautot? Huwag ka lang magutom. Di ba? Makakatipid ka pa. Tsaka may mga pag-aaral na rin yung utot, actually nakakatulong daw yan para malabanan ang iba pang masakit. Anyway, di ba? Alam mo gusto ninyo, magutom o mautot? Doon na lang ako sa mautot, di ba? Hindi ka pa magugutom. Anyway, Prof, thank you again Maraming salamat. Thank you po. Thank you po, sir. So doon ho sa mga magtatanong, doon ho sa mga interesado, lalong-lalo na doon sa mga technology kung paano ho ito o proseso, kung paano ho ito itatanim kahit na wala kang sapat na lupa, makipag-ugnayan po kayo sa sa social media pages ng Philippine Root Crops Research and Training Center. Maganda umaga, Pilipinas! 41 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ikot na si Sherwin Alparo. Congratulations muna muli kay Gerald Dino Quintans ng Deparo, North Caloocan. Nasolo niya ang 15,000 sa ating mahiwagang tunog. Ako, marami siyang pambili ngayon ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available ngayon sa market, rehistrado sa Food and Drug Administration at nire-recommenda po ng mga doktor. Patay po sa clinical trial na ginawa po sa Japan, ang postbiotic na taglay po ng Ultabayo, kapag pumapasok po sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell, na siya po naman nagtataboy sa mga toxins sa ating katawan at pinalalakas ang ating immune system. Kaya't nakatutulong po ito para magkaroon ng magandang tulog, may sapat na lakas ka sa kinabukasan. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po yan ng Theoxis Health Ventures. O dili kaya mag-text kayo sa 0917-110-6580 para po sa inyong mga concerns. Available din po yan sa lahat ng branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Cura Med. Maganda umaga, Pilipinas! Malalaking pangyayari muna sa Metro Manila ngayon, ihatid sa atin ni Ivan Asiado. Ivan, good morning. Good morning, Kuya Angel. Narito na ang mga pinakahuling balita sa Metro Manila ngayon. Sa Pasay, magsasara sa mga motorista ang ilang bahagi ng C. Jose at P. Santos Street simula ngayong araw hanggang sa May 17 at muli sa May 26 upang bigyang daan mga aktibidad sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Nepomuceno sa Malibay at Flores de Maria. Isasara mga kalsada mula alas 11:30 ng umaga hanggang hating gabi sa May 15 at mula 7 a.m. hanggang 10 p.m. naman sa May 16, mula 6 p.m. hanggang 10 p.m. sa May 17 at mula 8 a.m. hanggang 10 p.m. sa May 26. Sa Quezon City, nasa gitna ng Quezon City Police District ang nasa 12 kababaihan na pinaniniwala ang mga biktima ng human trafficking. Naaresto ng pulisya si Rachel Gumaru, ang may-ari at receptionist ng sinalakay na Miras pa ng tatagpuan sa Ray Lillard Building 47 sa Novaliches, Quezon City. Kasama ding nasukol si Juneboy Segovia, ang 35 anyos na cashier ng naturang spa na umano'y nag-aalok ng extra service. Sa Maynila, nilagdaan aarangkada na sa May 26 ang nilagdaan ni Mayor Hani Lacuna Pangan na Move Manila Car Free Sundays by the Bay. Sa ilalim nito, magsasara sa mga motorista ang parehong lane ng Roas Boulevard mula Padre Burgos Street hanggang Quirino Avenue mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga tuwing araw ng linggo. At yan ang mga balita sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si Ivan Asiado. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo
Sama-sama tayo Pilipino. Salamat, Ivan. Kinatigan naman ang head ng Philippine Reclamation Authority, si Public Estates Authority Tollway Corporation Officer in Charge, Joscoro Esteban Jr. Kasunod ng inihaing kaso laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ayon sa chairman ng PRA na si Alexander Lopez, inilalaban lamang ni Esteban ang interes ng Pilipino sa pagnanais itong pamunuan ang toll operations ng Cavitex. Sinabi pa ng PTC, wala naman silang nilalabag na sa pag-angkin ng Cavitex dahil expired na ang agreement ng private operator nito noong pang 2021. Ayon pa kay Esteban, may approval naman ng PRA board ang naturang kilos ng subsidiary ito ng PTC. Ito ang naging sagot niya kasunod ng alegasyon na wala siyang authority to seek for writ of mandamus dahil sa ang PTC ay hindi naman umano party to the agreement sa pinag-aagawang Cavitex. Binigyan din pa ni Esteban ang sinasabi ng Commission on Audit na dapat i-turn over na ang koleksyon ng toll fee sa PTC kasunod ng expiration ng Operational Management Agreement na ipinagpipilitan naman ng CIC o ng Cavitex Infrastructure Corporation. Teka muna, may utos ho ang COA na i-turn over. Bakit nagmamatigas ho yung private operator? Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nahuli na si Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning. Yes, good morning, Angelo. Dito sa Mangundato Street sa Maharlika Village, dito sa Taguig, talaga namang malakasan kung manood ng DZRH. Matagin mo, kahapon, birthday party sila rito. Pero ngayon, tignan mo, nakatutok sa DZRH yung kanilang TV. Magandang umaga po, madam. Pwede po tayong, lapit po tayo. Pumasok na ako, pasensya na, magandang umaga po. Magandang umaga po. Madam, pangalan nyo? Adeline Mangundato. Si Ma'am Adeline Mangundato, na-tsempo namin nanonood ng DZRH nung kami dumaan dito at nadinig namin na sila nagka-party kahapon. Opo, birthday ko po. 60. Birthday ni Ma'am! 63. Pero mo, ang mukha ng 62 si Madam. 50 naman, 50. Tignan mo naman yung lahi. Naman. Anong probinsya ni Ma'am? Ma'am, anong province kayo? Marawi City po, sir. Marawi. Opo, mapita. Ayan. Assalamualaikum. Ma'am, matagal na kayo dyan sa Taguig? Matagal na po. Dito na po kami nag-apo. Dito na ako. Parang pinanganak. Dyan na pinanganak. Oo. Sige. Ilan ang apo ni Mami? 36 lang. Ay! Kukunti para nagpa-family planning din Kulang pa na 40 na kasi yung 4 daw na kanyang mga in-law na babae buntis. Ganon. Malapit na. Taon, may 4 na nanganganak. Kaya medyo nagdagan. Sherwin, kaya kahapon ang hilo. Kaya siya ng birthday ni Mami, ang dami niyang apo na nandito sa kanilang bahay. Kaya naman, anong paborito niyong programa tuwing umaga pinanonood? Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. At sino pa po rin yung announcer? Angelo Panmones po. Angelo Panmones, meron ka 1,000 pesos. May pahabol na birthday. Nako, Mami, dahil maganda ang inyong lahi. Pwede bang batiin niyo ba namumuno sa aming barangay, si Harry Pautin? Oo naman. Mabuhay. Sige. Pero alam mo, Angelo, maganda na yung lahi ni Mami. Pagagandahin pa natin si Mami. Dahil kapag sinuot mo itong DZRH t-shirt, lalo kang gaganda, Mami. Okay, thank you. Thank you po. Thank you. At bukod dyan, meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. Ganda naman ang regalo nyo sa birthday ko. Magandang umaga. Okay. Salamat. Okay, sukran.
Shukran. Salamat po, ang Hinapan Munis po. Sige, ma'am. Sige, okay. Okay, Sherwin. Tuwang-tuwa si Mami. Birthday niya, humabol ang regalo ng DZRH sa kanyang karawan. Kaya naman, happy birthday po sa inyo, Mami. Thank you po. Sir, ang Hinapan Munis. Thank you po. Sige, ma'am. Okay. Saktong-sakto, swak na swak. Di ba yung pagka-birthday niya, meron pa siyang premyo at regalo mula sa DZRH. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH. Mas malakas. Promo Irish number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Ma'am, sukran ha, sukran. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, batiin din daw natin ang Team Lapid papunta ngayon ng Mabini, Batangas. Magandang umaga kay Supremo, kay Senator Lito Lapid, kay Ricky, kay Alain, kay Robert, kay Flor, kay Ryan, kay Reyes, kay Mike, Belen, Kirk at Leymar. Ayan, papunta ho sila ng Mabini, Batangas. Ay nako! Hindi Mabini, Batangas. Central Luzon pala yung tinutukoy ko. Anyway, oras sa buong kapuluan, 3 minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Umaga, Pilipinas! 2x2 and just a while, huwag natin kalimutan. Tuloy po yung alapsatan ng Westchester Realty, ha? Si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at Samira. Ihabol natin to dahil baka may mga gusto pang humabol bago mag-deadline ang katapusan ng buwan. Matatapos na po yung summer promo. 342 ang nag-iintay na premyo para po dito sa mga magpapareserve sa si Vera Bacolor, Samira at si Vera Mabalacat. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 2x2, susunod na sa ilang saglit, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Tupac Shakur, isa pong singer. Ang sabi niya, they have money for war but can't feed the poor. Maganda umaga, Pilipinas!